ang isang vice president dyan sa committee nyo. Wala kayong karapatan na may contempt ang isang pangalawang pangulo. Maghanap ka sa batas, constitution, kung may kukontempt nyo pag hindi umattend si VP Sara. Perjury case, no? Para sabihin niya po na weakest link si Mr. Madiaga. Weakest link naman talaga. Wala naman talagang may video ba kayo na hawak-hawak ni VP Sara yung mali-mali, yung mga sinasabi nyo na siya ay bagman? May picture ba kayo na inaabot ni VP Sara yung pera? Lahat yan, hearsay lang yan. Line natin, nandyan, Mr. Chair. Nauutal na, Those that are not in the office are continuously working. These are all, we have had a system of e-signatures, and this is not lang. I'm sorry, pero hindi po I mean, you can see naman kung ano yung pinanggagawa namin over the last 8 weeks. It is not because they are at home and they are not doing anything or nanonood lang ng TV doon or hindi nagtatrabaho. We can show it in our accomplishments, Mr. Chair. Lahat po sila overtime yan. Hindi po nagtigil ang trabaho dahil work from home. The objective of work from home is not to stop working. It is to become more efficient. Ngayon po, we are trying to save for the country para Hindi ba sinabi ng Pangulo na 4 days? Bakit kayo kinalahati pa yung 4 days? Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo sa Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ano ang pag-uusapan natin ngayong hapon? Andito yung deadline. Oo, parang ano ba lumalabas dito? Parang ang korte daw ay hindi na magbibigay ng TRO. Bakit? Ayaw na ho daw makialam ng korte sa usapin ng impeachment. Ano ba sabi talaga? Sinasabi ni dating Associate Justice Ascuna na dapat ipagpatuloy ng House Justice Panel ang pagtatalakay sa mga reklamo ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanya, ang desisyon ng Korte Suprema na huwag maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ay nagpapahiwatig na nawala itong planong makialam sa pagdinig. Naku, ito na. Problema ito. Ito na ho ang hinihintay ng ating kababayan. Pero hindi nangangahulugan na hindi naglabas ng TRO ay magagawa na nila ang kanilang mga balak. Tandaan nyo, ito ay isang usapin na kailangan lang nila ng makakuha ng tamang ebidensya kung ito ay papasok sa Senado. Pero kung hindi, diba? Magkakalap lang sila ng mga ebidensya para magkaroon ng tawag doon article o impeachment o kailangan na bang i-hearing sa Senado. Yun ang paliwanag. Pero may atake na naman ito si Papay. Kilala niyo si Boy Papay? Pero bago natin talakayin yan at pasadahan, baka isa ka na doon sa nako-comment natin. Nako-comment na sa shoutout. At pasensya na ho kay Sir. Naku, nakalimutan ko na naman i-screenshot. Nagagalit na siya sa atin kasi hindi natin siya nasa shoutout. Nasa shoutout. Oo, basahin na nga natin. Baka nandito pa. Minsan kasi nakakalimutan ko. Si Kuya Juan na taga New Zealand. Pasensya na, sir, kasi natatabunan ho talaga. Oo, yung pangalan nyo. Kasi sa dami-dami na ho ng nagko-comment, natatabunan. Pasensya na ho kayo. Shoutout muli sa'yo si Kuya Juan. Na-screenshot ko ba? Sana nandito para... Kuya Goods kasi makakalimutin ka na kaya hindi mo in-screenshot andito ba siya? Ayun nga si Kuya, Rendon Juan, na taga New Zealand. Shoutout sir inuna na kita. Huwag ka na magtampo. Sorry naman. Pasok natin dito. Ano sabi interview ni Miss Karen Davila? Dito kay Justice Ascuna. Former Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna. Justice Ascuna, thank you for joining me on the Head Start. Once again, it's an honor.
Thank you. Thank you very much, Karen. Good morning. All right. So the camp of Vice President Sara Duterte has filed or supported already 3 petitions with the Supreme Court to question the ongoing impeachment proceedings. The Supreme Court so far has not issued a temporary restraining order. This whole exercise so far has been quite unique compared to the other impeachment complaints and trials that we've witnessed in recent years. What is the Duterte camp frankly trying to achieve, and what does the Supreme Court not issuing a TRO, what message are they giving? To me, Karen, the message here is that the Supreme Court does not want at this stage to intervene in the proceedings in the House of Representatives at the committee level. And so it is saying that the House committee can proceed with its scheduled hearings. Ang At the sinasabi same dito, time, we must note that ang House Committee on Justice ay pwede magpatuloy sa kanilang gagawin dito kay BP Sara. Pero, kailangan kung kayo ho ay mag-iimbestiga, kakalap lang kayo ng ebidensya, sana. Pero tandaan nyo, hindi ko lang alam, baka mamaya hindi talaga umatin si BP Sara, sayang ang effort nyo. BP Sara, wag ka na nga umatin para walang mapala itong mga ito. At iakyat na nila sa Senado. Ganun lang naman 'Di ba? Kasimple-simple. Iakyat nyo na lang sa Senado para tapos na yung mga paghihirap nyong patinin si BP Sara. the House of Representatives Committee, as well as the House itself, who are respondents, are made to comment without giving due course. So that's very important that the court has not given due course to these petitions, but is merely requiring a comment and has not issued a TRO. So the House should not suspend its hearing, it should proceed. Mhm. The House should not proceed. The House should proceed with its hearings, right? Now, ang Yes. tanong, what is the camp of the Vice President trying to achieve at some point by issuing or filing 3 petitions before the Supreme Court? Isn't there a backlash with this already? Obviously, I think they wanted to get a TRO to stop the hearing, but the attempt to get a TRO failed. So I believe that at this stage, the focus should be on the hearing in the House committee. So right now, the complaints against the Vice President have been found to be sufficient in form, substance, and in ground. Yun yung nakita ng mga Dorobo. Kasi siyempre, sila rin yung mga nag-file. Nagkakampi-kampihan sila yun ang nakita. Sufficient in form, saka sufficient in substance. Kaya nga nagpatuloy na nagmamadali sila. Bakit? Dahil si Baste Duterte si Mayor Baste at yung mga kaalyado ng Duterte ay nagpapahiwatig na. Naglalabasan na rin yung mga Gen Z. Meron taga Reyna Mercedes na Vice Mayor. Meron congressman ng 2nd District ng Batangas. Meron congressman ng ano bang district ni Kong Miao Miao? Talagang naglalabasan na ho. 'Di ba? Ay namin na rin ni Mayor Baste na magagaling ito at lumalaban ng bardagulan. 'Di ba? Tuloy. And according to Chairperson Luistro, they are conducting what is in the rules. They're following the rules, right? And she describes it as a mini trial, not the actual trial. What are your thoughts so far on how the House is conducting this portion of the impeachment hearings? Pakinggan nyo ang sagot ni former Justice Ascuña. Hindi sila pwedeng kung ano-ano lang yung gusto lang makuwang sagot kay BP Sara. Hindi ganon. Kung ayaw, ayaw. Huwag nyo nang pipilitin. Kung hindi atin, hindi pwedeng pilitin.
Dapat, ano ba tawag dun sa English dun? Pangongolekta lang ng ebidensya. Yun lang ang trabaho ng itong Justice Committee na ito. Hindi para batikusin, hindi para ipahiya sa tao. Kaya ayaw umatin ni BP Sara, pinapahiyaan nyo eh. Lalong-lalo na may banat na naman si Papay dyan. Pati ba naman abogado ni BP Sara, meron ka pang, matawag doon, meron ka pang mga sinasabi. Si Papay yan, mamaya si Papay papasok sa eksena. Okay, so far I think it has confined itself really to its constitutional duty to determine probable cause. Even though it is, I said, bordering on the role of the Senate to try the case, it should be very careful that it should merely be gathering evidence in order to determine inquiry only, not to Yun. prove guilt, but to determine probable cause. Tandaan nyo inquiry lang kayo. Wag nyong pipilitin, wag nyong didiktahan, wag nyong sasabihin na si BP Sara ay merong mga gantong bagay. Inquiry lang kayo in aid of legislation. Oo, magkalap lang kayo. Hindi ang nangyayari, parang dinidiin nyo na Nananakot pa kayo bakit daw hindi sisipot? Bakit daw ganto-ganto? Nagtatago, sagutin ni BP Sara. Paano sasagutin? Isang tao, pinagtulong-tulungan yung napakarami kayo. Inquiry lang, sinabi rin dito. Hindi porket walang TRO, kayang-kaya nyo nang balasahin si BP Sara dyan. Sasagot ang mga abogado ni BP Sara bukas kung sakasakali. Pero wala si BP Sara. Sana hindi umatin. Para yung mga abogado, takip din ng bibig. Wala silang sasagutin. And the other thing is, it should remember it has a deadline to Yeah. finish its job as a impeachment hearing committee. They have only 60 60 days. session days. And they have to file a report with the House plenary together with the draft articles of impeachment in case they believe that by voting, majority vote is needed, that impeachment is in order. So, wag na lang kalimutan. Okay, nagsimula sila March 25. So binibigyan lang sila ng 60 days. So sa April 25, 1 month na sila. May 25, 60 days na sila. Tama ba? So hindi atin si BP Sara bukas. Konti na lang, mag-isang buwan na. Sige lang, atakihin nyo lang atakihin. Pero for sure dito talagang matindi ang banat nila kay BP Sara dito bakit hindi atin? Sagutin ng mga paratang, nagtatago. Ganon ang mga sasabihin nila. Alamin naman natin dito si Boy Papay. Sabi rito, BP Sara na humarap sa impeachment hearing ng Kamara. Ano daw? Hinahamon niya. Si BP Sara hindi nga haharap. Bakit? Alam na mga ugali niyo. Paulit-ulit tayo. Kung maayos lang sana kayo magtanong at hindi kayo balahura magtanong, okay sana. Tungkol lang po doon sa sinabi ni Attorney Paulo Panelo, yung abogado ni BP Sara regarding sa perjury case against Ramil Madriaga. Ang sinasabi po nila is weakest link si Mr. Madriaga and gustong-gusto nila na mag-witness ito dahil parang witness sa side nila si Mr. Madriaga. Gusto nilang sa pagsasalita ni Mr. Madriaga sa Justice Committee ay lalong lalabas yung mga kasinungalingan at mapapatid siya sa sarili niyang mga salita. Ano pong reaksyon niyo dito? Well, una po sa lahat, sino ba si Paolo Panelo? Dito po sa impeachment proceedings. Si Attorney Kaya naman tayo nagbibida-bidahan na naman tayo Although hindi siya kasama sa impeachment defense panel ni BP Sara, concerned siya dito sa kaso ni Madriaga na binabato pa rin kay BP Sara. Di ba? Alam naman natin puro speki yung mga ebidensya. Kayo na nga nangangalap niyan. Di ba? Laging si Saba Queen ang bida dyan pag si Madriaga ang
ang usapin. Ang galing nyo talaga kumuha ng ebidensya, no? Dahil hindi nyo matapos-tapos yung 125 confidential fund, nang halungkat na naman kayo ng ipambabato nyo. Akala nyo naman nahadlok si BP Sara. Pinagtatawanan lang kayo. Wala kayong magagawa. Hindi nyo kayang i-contempt ang isang vice president dyan sa committee nyo. Wala kayong karapatan na may contempt ang isang pangalawang pangulo. Maghanap ka sa batas, constitution, kung may kukontempt nyo pag hindi umattend si BP Sara. Malabo. Kaya kayo maingay doon sa mga nagdedepensa kay BP Sara kasi hindi nyo kayang sabihan mismo si BP Sara. Hindi nyo kayang direktahin. Di ba? Si Panelo po ay abogado lang po ng Vice President. Ano yun? Kung abogado ng Vice President, wala siyang karapatan, depensahan ang kanyang kliyente. Wala ka rin no? Hindi ka rin marunong abogado ka ba? Nagtatanong lang kami Tinanong niya, sino ba to si Atty. Paulo Paniel? Di abogado ni BP Sara. Niya pong perjury case, no? So, I don't think meron po siyang poder para magbigay. Meron, siyempre. Ikaw naman talaga, Pwedeng kunin ni BP Sara yan. Ikaw talaga, napakahina naman, kung siya ang abogado ni BP Sara sa perjury case, laban dito kay Madriaga, malay mo, isama niya bukas, 17 na yung abogado ni BP Sara kasama si Atty. Sapanya. Pwede naman, di ba? Magdadagdag ng isang magaling na abogado. Na komentaryo doon po sa pagtakbo po ng defense panel strategy, no? Dito po sa usapin po na ito, no? So, ang dapat po nagsasalita diyan ay miyembro po ng Duterte Defense Panel sa impeachment proceedings. Hindi Malay po mo nga kunin siya bukas. O mamayang gabi, hinar na siya, okay. O hindi ka lang sa perjury case ko. Kasama ka rin sa defense panel ko. O defense team ko. O ngayon, bida-bida ka, sasabihin mo sino ba to? Mas magaling pa sa iyo si Atty. Salpaniel sa mga pananalita pa lang May napanalo ka na bang kaso? Nagtatanong lang kami si Atty. Salpaniel puro panalo kasi magaling yung ama, magaling na abogado. Dito lang po sa perjury case, no, para sabihin niya po na weakest link si Mr. Madiaga. Weakest link Ayun po naman una. talaga. Wala naman talagang may video ba kayo na hawak-hawak ni BP Sara yung mali-mali yung mga sinasabi nyo na siya ay bagman? May picture ba kayo na inaabot ni BP Sara yung pera? Lahat yan, hearsay lang yan. Lahat yan, pawang kasinungalingan. Ang tibay ng politika sa Pilipinas, Ayaw magpaawat ang mga gustong magnakaw sa kaban ng bayan. Dire-diretso pa rin sila. Pangalawa at mas mahalaga, kung sinasabi nila na weakest link po si Mr. Madiaga, ang remedyo po rito, hindi po yung press con. 2 araw po yung April 14 hearings. No? Ang sabi nga ho ni Atty. Panelo, nagpapatawag sila ng press con ngayong araw po na ito para unahan na lang. Ito po magaganap po na April 14 proceedings, baka daw po may maniwala. Pero alam po ninyo, ang pinakamahalaga at pinakamabigat po sa totoo lang, no? Para ho pasinungalingan itong sinasabi po ni Mr. Madiaga, ay dapat po humarap ang pangalawang pangulo. Hindi nga April pwede. 14, Ang House. tigas ng ulo nyo, hindi nga atin si BP Sara kasi nga, kayo puro pambibira lang. Saka sino ka ba para harapin ni BP Sara? Sa 2028 na lang kayo magkita. Doon kayo magkakaigihan. Kasi wala ka rin na magagawa kay BP Sara kung ayaw umatin Mapipilit mo ba siya? Mahahatak mo ba siya? Sa committee nyo? Hindi atin yan. Mapapahiya lang kayo. Ang problema kasi sa mga ito, talagang gusto lang ipahiya si BP Sara sa dami ng ang dami ng aligasyon o bintang. Saka makakita, di ba? Dapat ikaw, naninindigan kayo para kung ano lang yung dapat nyo ikalap na ebidensya. Inquiry baga, inquiry.
Hindi parang lumalabas, ikaw na abogado ng committee, ikaw na spokesperson, ikaw pa yung nag-complain. Parang ganun na yung pinapalabas nila dito eh. Love na love nila si Madriaga. Si Madriaga, hindi niyo ba kilala? Taga-Oblo yun. Napakadami. Sandamakmak na kaso ang profile ni Madriaga. Eto, kinuha-kuha nila. Ano tayo magagawa dyan? Ganun talaga pag gusto nilang pabagsakin ng isang tao. Gawa-gawa silang kwento. Hindi niya alam si Attorney Paulo Panelo, merong mga dokumento, hawak na ebidensya ng mga text message. Hindi masusupalpal. Kaya nga tinawag na the weakest link eh. Impeachment hearings po ng impeachment, no? Hindi po sa pamamagitan ng isang press conference ng kanyang abogado, hindi ho para sa impeachment, kundi para ho sa perjury case, no? Kasi nga ho, yun po talaga yung plataforma para mabigyan ng pagkakataon ang atin pong pangalawang Pangulo na ilahad ang kanya pong depensa laban sa mga paratang sa kanya. At bahagi po Ito na nga ilahad ang kanyang depensa. Bakit wala ba siya abogado? Paulit-ulit ka na lang. Napakahina naman ni BP Sara kung papatulang ka pa. Nangyari na kasi sa kanya yan. Doon sa Tuadcom, way back 2025. Umatin si BP Sara, ginigisa siya. Kilala niyo ba yung taga Marikina na babae? Nakala mo kung sino, talo naman ngayon. Diba? Nagtulong-tulong yung teacher daw kuno. Na taga Mountain. Asa na ngayon? Talo rin. Diba? Hindi kayo sisiputin ni BP Sara. Pakitaan nyo siya na merong inuutos ang korte na pag hindi siya umatin, aarestuhin siya. Walang ganun. Kung ayaw niya, wala kayong magagawa. Meron siyang abogado. Yun ang magtatanggol sa kanya. Yun ang atin sa hearing. Pwede naman umatin doon, tapos uuwi na. Pwede silang umatin, pero hindi niyo mapipilit kung anong gusto niyong tanong. Doon lang kayo nararapat kung ano lang yung imbestigahan nyo. Pero yung magtatanong kayo, sabagay, kilala ng mga ito, Wala na talaga silang wala kayong patawad kay BP Sara. For sure ito bukas kung halimbawa lang matuloy itong pangangalap nila ng ebidensya kuno para sa impeachment ni BP Sara, asahan nyo na hindi naman natin si BP Sara, pero panoorin pa rin natin sila sa pagtatanong nila dito sa mga abogado ni BP Sara. For sure yan, dadating dyan si Atty. Poa. For sure yan. Di ba? Wala talaga, Pilipinas! po rito yung pong paglalatag ng kanyang depensa laban kay Mr. Ramil Madriaga. Ibig sabihin ho, kung totoo ba o hindi po ito, pwede ho niyang gawin ito sa April 14. Hindi nga, ang tigas ng ulo mo, paulit-ulit. Tama ka na nga. Hindi nga atin Bakit ba sobrang tigas ng ulo mo? Dito tayo kaya, naku po, ito na. Magkakaroon na ho tayo ng dito. Mukhang uminit ang ulo ni Ate Aming dito sa sa secretary ng ng DOE na si Garin. Bakit uminit ang ulo niya rito? Mantakin nyo, 2 araw. 2 araw lang ata ang pasok. The rest, work from home. Ang lalaki ng sahod nyo. Dumudurobo rin ba kayo? Ate Aming, balasahin mo na. Then kahit ano. Dapat lang. But how does DOE manage the crisis if half of its personnel is away? Kahit i-zoom mo pa yan nakatakot-takot, kung nangangalahati lang at 2 araw lang, yan lang talaga maaasahan. Anong klase yan? Lahat ng gobyerno, 4 na araw. Ang sabi ng Pangulo, 4 na araw. Ang private company, wala ngang tapang na magsara kahit 1 araw sa nervyos dahil ang sama ng kalagayan natin. Bakit kayo 2 days? 2 days, ma'am, because we are aware that we have to save energy and electricity in this. Ayun lang.
Committee on Proactive Response and Oversight for the Timely and Effective Crisis Strategy Protect. Yun ang title. Ano ba yung usapin dito? Kine-question ata ni Ate Aming itong pagpasok na 2 araw work from home setup ng DOE. Anak ng tipaklong, sarap buhay. Ano? Buwan sahod, may allowance, may car allowance, may food allowance, may gas allowance. 2 days lang ang pasok. Wow! 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 Ikaw ba naman, 2 araw, parang the rest, nasa bahay ka na lang. 2 days work from home setup. 2 days work from home setup. So, meaning to say, 3 araw ang pasok, tapos 2 days work sa bahay. Ay, paldo pa rin, no? Ang sarap pa rin ng buhay. From the get-go, Sa we wanted to sa push. sobrang saving naman ninyo, Secretary Garin, hindi naman yata tama na walang pumapasok yung mga oil stakeholders, lahat ng umaasa na makabili ng mas murang langis, walang mahagilap sa DOE. Wala raw katao-tao sa PNOC. Wala daw tao sa ERC. Ano ba ito? Mr. Chair, the bureau that's OIMB, that's downstream, that's there all the time, even on weekends. PNOC is there also. ERC is there also. All the personnel na dapat nag-handle ng mga frontline natin, nandyan, Mr. Chair. Nauutal na, no? Those that are not in the office are continuously working. These are all, we have had a system of e-signatures, and this is not lang. I'm sorry, pero hindi po I mean, you can see naman kung anong pinanggagawa namin over the last 8 weeks. It is not because they are at home and they are not doing anything or nanonood lang ng TV doon or hindi nagtatrabaho. We can show it in our accomplishments, Mr. Chair. Lahat po sila overtime yan. Hindi po nagtigil ang trabaho dahil work from home. The objective of work from home is not to stop working. It is to become more efficient. Ngayon po, we are trying to save for the country para Hindi ba sinabi ng Pangulo na 4 days? Bakit kayo kinalahati pa yung 4 days? Hirap na hirap yung mga pumupunta sa DOE, magpapapirma sa PNOC, walang tao. Andito Eto na. Problema na ito. Diba? Isang malaking problema. Nagkakaproblema na nga tayo sa mahalin. Tapos ito pa, 2 araw. Wow naman. Saan ka nakakita nyon? Sabi nga ng Pangulo, 4 na araw. Makakatipid na kayo. Meron ako kakilala. Totoo nga, 4 na araw ang pasok nila. Dito matindi pala. Walang pumapasok. Hoy! Karudi. Tsaka nagtataka tayo, bakit yung sinabi ni Pangulo na yung suspension ng excise tax, asa na ba? Natupad na ba? Parang hindi pa natutupad, ano? Kasi may recommendation sila nun eh. Baka hindi na gawin yan. Baka mamaya sabi-sabi lang yun. Wala naman natupad na sinabi yun. Mayroon ba kayo nabalitaan na nagsalita yun na natupad? Di ba sabi niya April 12, April 13, yung suspension ng excise tax? Asa na? Wala. Tinamaan na ng kalimot ata. Bilyon-bilyon ang kikitain dyan. Hindi ho papayag kasi pag pinatawan. Halimbawa, ito for example lang. Sususpindihin niya yung excise tax. Tapos, ang mangyayari, maapektuhan yung mga negosyante. Saan ipapasa ng mga negosyante yan? Aray ko po. Di nakwentuhan na lang tayo. Sabi, makakalimutan naman daw ng mga Pilipino yan yung suspension ng excise tax na yan eh. Ano ba yung excise tax na yan? Ano ba yan? Kahit may batas na RA 12-316, hindi ito kusa agad pinapatupad. Oo. Naku, hindi pala pwede kagad-agad. Hindi pala pwede automatic. Kailangan may recommendation mula sa Economic Manager o DBCC at suriin ang sitwasyon ng ekonomiya bago magdesisyon. Oo.
May condition pa pala. Hindi pwedeng basta isuspende ang agad. May trigger. Oh, yun pala. May maapektuhan talaga. Tinitignan pa ang global oil situation ayon mismo sa panggulo. Tinitignan pa ang trend ng oil prices. O kaya naman pala ayaw pa. Bakit kasi nagsasalita kasi kaagad? Oo, hindi naman pala agad-agad binida lang na may suspension ng excess tax? Tuloy! Section 3 mo eh. Eto, Nawala na. Nawala yung video. Tinanggal. Bakit kaya? Naku, mukhang ayaw Ayaw mabalasa. Dapat pala na ano natin, na download In other natin. news, the House should Nawala eh. Oh. Nawala yung video na yon, yung binabalasa ni may tumawa. Binabalasa ni Ate Aming si Uy! Tawa ka ng tawa. Binabalasa, biglang nawala. Mahanap pa kaya natin yon? Parang hindi na, Tignan natin, hanapin natin, ha? Oo. Sana nandito pa. Naku, wala na. Oo, nandito sa nandito sa mga ibang, dito na natin kukunin. Dito natin pagpapatuloy. Nabalasa na ng husto kaya tinanggal. Tinanggal, binura? Ayaw kumalat yung pambabalasa. 2 days lang. Tama ba yun? Parang wala kayong urgency sa katawan, ayos lang. Nagagalit ang tao, 2 araw lang kayo magtatrabaho sa harap ng krisis. All Dapat lang. 2 days, ma'am, because we are aware that we have to save energy and electricity. And Sa we wanted to sa push. sobrang saving naman ninyo, Secretary Garin. Yan yung video na pino-cover natin ngayon. Pero binura. Binura agad eh. Buti lang may nakapag-vlog na Hindi naman yata tama na walang pumapasok. Even though wala kaming tao, Ang hirap nagpapaliwanag pa sila. Pero mari pa rin ang paliwanag. Taong gobyerno ho kayo. Pero 2 araw. Sapat na ba yun? Para masabi nyo nagtatrabaho kayo? O ang tao nyo? Gisado Ginisa ng husto eh. 'Di ba? Ginisa ng husto eh. I have 6 meetings with all the LGUs and that doesn't stop us from working. Just the fact that baka sa iba po pag work from home di sila magtatrabaho pero eto po yung DOE nagtatrabaho. I don't know what the arrangement is with PNOC. Secretary naman, paano pipirma ng mga permitting na sinasabi nyo na accelerated hybridization? Paano pipirma ng iba't ibang mga Tama. renewable projects? Walang tao dun sa opisina. We're automated, Mr. Chair. Pambihira. Hindi naman online yung approval eh. It's online, Mr. Chair, because of the EVOS. Hindi po. Marami po nagre-reklamo. In any case, I think that this memo that the lead agency will work as a mere 2 days a week in the face of this crisis is reprehensible and incomprehensible. Talaga naman habang ang taong bayan ay hirap na hirap, ang ating mga mangingisda ay naghihikahos, ang presyo ng pagkain at ang langis ay hindi ubos maisip, abay walang pakialam ang DOE at sila ay nagbabakasyon 2 araw sa 1 linggo ang pasukan. Yun lang. 2 araw. Meaning to say, kasi normally sa government, 5 working days lang eh. So, meaning, 3 days lang sila napasok. Yung 2 days, wow, work from home, ika nga. Dito, sabi sa video, kaya hindi na natin patatagalin. Oo, binalasa si secretary ng DOE rito. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, andito tayo sa shoutout segment natin. Tayo mag-shoutout. Pasensya na doon sa mga hindi mababanggit. Pero pipilitin natin kung ano may mababasa natin dito ngayon. So, okay. Mula kay Ma'am Euphemia Kurt. Nanonood siya mula Germany. At kay Ma'am Berlin Maceda. Oo. Lagi siyang nanonood sa atin. Shoutout po sa inyo. Okay.
Sana mabasa ko lahat, no? Ayan, tuwan-tuwa sila sa Duterte tandem. Oo. Ay, salamat po doon sa ano ba tawag doon, super chat. Oo, hindi ko na masyadong nakita. Uy, nasa naman yung mga nagpapa-shoutout, natatabunan mga kasama. Kakainis naman, no? Pag mga ganito, masar ka eh. Kasi natatabunan eh. Ulit-ulitin nyo lang po yung comment. Ito mula Kuwait, si Ma'am Diggs Balmaceda. Shoutout sa iyo, watching from Kuwait. Sino pa? Okay, sino pa? Hanapin natin sa ilalim. Kuya Goods, pa-shout out sa araw-araw talaga po ako nanonood sa inyo. Watching from Saudi. Shoutout po Ma'am Jonah Lynn Sangkupan. Shoutout po sa inyo. Menchi Verdan, watching from Kuwait. Shoutout po. Baby Ruth Teologo, Puerto Princesa, Palawan. Shoutout po sa inyo. Ingat po lagi. Oo. Like that, Loretta Naong, nanonood mula Davao. Shoutout po sa inyo. Oo, sino pa ba? Kaya pag may nakita ko bukas, ililista ko na talaga. So, kailangan natin ilista kasi natatabunan. Kaya tuloy-tuloy lang pag ang comment nyo. Kay Sir nga nagalit na siya sa atin kanina dahil hindi raw siya atin na sa shoutout. Na-shoutout ko po kayo. Sorry naman, Sir. Kasi natatabunan po talaga. Hinahanap ko po talaga yung mga nagko-comment na nagpapa-shoutout. Pero natatabunan po. Subukan nyo. Tignan nyo yung YouTube, Sir. Tignan nyo yung nyo. Natatabunan po. Yan meron pa ba? Ano ba naman yan? Nahihiya naman ako sa inyo kasi hindi ko talaga makita rito kung ilan Kaya hinahanap-hanap ko yung pinakailalim Yan, shoutout. Yun, kay Charles Coronel. Pa-shoutout Kuya Goods, Coronel family watching from Cebu. Ayan, ingat po kayo. Shoutout po ng bonggang-bongga. Ay, eto si Sir Ren Don Juan. Ayan, 5699. Ito ba, sabi ni Sir Ren Don, pasensya na. Pa-shoutout Brad, palagi ko nagko-comment. Pero hindi inaabot sa pangalan, lagi tigil agad sa pagbabasa. Kaya ganito naman ang gagawin ko, diskarte. Sir, sorry naman nasa-shoutout ko po kayo, Sir. Kaso nga lang talaga, minsan natatabunan. Kailangan ko pa talagang hanapin. Napakailalim, Sir, nagtatago. Mula kay Nats LG Casenza, ayan, nanonood siya mula Aklan. Shoutout po, Sir, Ma'am. Shoutout po sa inyo. Saan na ba? Nakakainis, natatabunan. Yan, kung umabot ka sa video natin ito, huwag mo kalimutan i-like, share, subscribe, at syempre yan ang ating paglalambing, no? Mag-comment lang po kayo, hanapin ko talaga ng bonggang-bongga. Kaya hanggang sa muli, bye-bye!